Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 15, 2025, Sabado sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa para sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 26 verses 16 to 19. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo, patapos ng unang linggo ng ating pong 40 araw na paghahanda. At sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, tayo muli ay pinapaalalahanan ng kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntuning ibinigay ng ating Panginoon. Sinabi po mga alituntunin, kasi nga dito sa unang pagbasa ay pinapakilala o binabanggit si Moises, at kay Moises ibinigay ang 10 utos na ating pong kilala ngayon, na noon ay talagang ibinagkaloob ng Diyos kay Moises na ito ay ibigay sa mga tao para ito ang maging kanilang mga gabay para sa kanilang pamumuhay sa araw-araw, mga halituntunin. Kaya nga mayroon tayong mga batas, mga kautusan na dapat inaalam, nalalaman at itinuturo sa mga tao nang sa ganon ay maging mas maayos po ang pakikitungo sa isa't isa. So, maganda po na sa panahon ito nga ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na magbalik tanaw sa ating pong mga buhay-buhay at alin sa mga alituntunin ng Diyos kung alam natin, kung nalalaman pa natin. Kasi marami sa ating mga Katoliko ang medyo nagpabaya sa ating mga pagsunod sa mga alituntuning ito, para bang naging mas malayang-malaya tayo, at yung kalayaan na mayroon tayo ay hindi natin nagamit ng tama o ginagamit ng tama dahil patuloy tayong sumusuway sa mga alituntunin ng Diyos. So mabanggit ko lang po, baka lang kasi kalimutan na natin. Diba yung alituntunin na ibinigay ng Diyos ay ipangili ng araw ng pamamahinga, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan, siya lamang ang ibigin, wala nang ibang Diyos, at yung mga alituntunin na igalang mo ang iyong ama at ina, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag mong pag-imbutan ang hindi mo pag-aari, huwag kang sasaksi ng hindi totoo sa iyong kapwa. Ilan lamang ito na dapat kumaga ito yung basic foundation ng ating pong buhay, pamumuhay sa komunidad, na kung ito ay isa sa puso mo, magiging maayos ang iyong pakikitungo. Bakit mo nanakawan? Bakit ka magnanakaw? Bakit ka maghahangad na pumatay? Bakit gusto mong pumatay? Bakit kailangan? Kasi nga, dito umahantong yung pagkakagulo ng mga tao kapag mayroong isa na hindi sumunod, o higit pa sa maraming tao ang sumuway sa alituntunin ng Diyos, doon nagkakaroon ng kaguluhan. Kaya nga ngayon, ang gulo-gulo na naman ng ating kapaligiran. Napakaraming bansa, napakaraming leader
ang numero unong sumusuway sa alituntunin ng Diyos, kaya buong bansa nagiging magulo. Pangako nga nito, no, na kung matututo tayong sumunod sa alituntunin ng Diyos, mas gagawin niyang mas malaking, no, bansa ang ating bansa, o mas magiging maayos, maunlad ang ating pong pamumuhay. Ganon kahalaga po, no, ito. Kaya muli, sa magandang umaga sa inyo.